kami pinasok ng magkapatid. O sige, sa presinto na kayo mangumpisan. Saan mo punta? Halika dito! Kayo mga walang iya kayo! Palagi lang kayong gugulo sa lugar na ito! Kasi naman po, sir, nahumanin po kami rin sa loob ng kapilya. Pumasok po si Rudy at saka si Esteban, ginulo kami rin sa loob. Yang itsura mong yan, marumpang mong munyon? Opo, linggo-linggo po, ting alas 10 po ng gabi. Ganon ha? Doon ka sa bilibid mong munyon. Halika! Ay, kumunyon din po ron. Tata, bukas ko kaya yung kapilya ron sa presinto? Talaga rin naman, oo. Yan ang napala ninyo. Naku, buti at hindi kayo nangamatay. Wala na kayong dinala sa bahay na ito, kundi puro konsumisyon at saka kahihiya sa mga kapitbahay. Naku, hirap na ako. Lalong-lalo ka na, Rodolfo. Eh, paano kayo nahihirapan? Eh, tumatanggap naman kayong pension kay Tay. Bakit? Akala nyo ba nagkakasya yung pensyon ng tatay ninyo kung hindi ako nagtatrabaho sa palengke at nagtitinda doon? Eh, tungkulin nyo naman buhayin kami, ah. Dahil kayo nanay namin. Tingnan mo kung sumagot ang kabroneto. Naku, kung alam ko lang, nalalabas kang ganyan. Sana, nung nasa tiyan pa lang kita, nagparas pa na ako. Para hindi ka na naging tao, animal ka. Ba't di nyo ginawa? Sana hindi na ako naging tao. Bakit, inay? Sa akala nyo ba nasisiyan ako sa buhay kong to? Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Kuya, huwag mo masasagutin ng ganyan si inay. Bigyan mo naman siya ng kahit na konting respeto. At sino? Sino sinisisi mo? Leche. At sino sinisisi nyo? Ako? Eh, nasarapan naman kayo nung araw, ah. Kaya naging tao ako. Talaga? Sige. Natatandaan ko pa, inay. Nung maliliit pa kami. May isang bahaging kumati sa iyong katawan na pinakamot mo sa iba! At siyang naging sanghi ng maagang pagkamatay ng aking ama! Pasalamat ka at may konti pa ako respeto sa'yo. Dahil nanay kita. Tama na ho, inay. Darating din ang araw, magbabago rin ang kuya. Inay, pagpasensya niyo na si Rodolfo. Talagang ganyan eh. Baka mainit lang ho ulo noon. Lalabas muna ako at magpapahangin ako. Oh, huwag na kayo miyak. Hinanap ka sa disco, warehouse at restaurant. Mayroong nakapagsabing ika'y nasa Japan. Ako'y nangungulila, huwag sanang sungkitin, bikini mong itim na bibitin-bitin. Huwag sanang sungkitin,
bikini mong itim na bibitin-bitin. Hindi, isa pa. Yung kuliman, yung kaya namin. Hindi ko maintindihan Kuliman, kuliman. Yung pangalan. Yun, sige. Yan. Hindi, dumadating si Rento, oh. Hindi ka naman yan, ano yun? Ang si Rento, dumadating, oh. Magandang gabi ho, Sorrento. Magandang gabi ho, Sarento. Good evening, Sorrento. Beth, good evening. Ang gabi maganda. Pero ang mga mukha ninyo, puro pangit! Kaya huwag niyo akong itulad sa inyo. Wala kayong ginawa kundi uminom araw-araw. Manggulo. Mambulaw sa ating mga kapitbahay dyan. Nakakahiya kayo. Sarento, inom kayo. Hindi ako marunong uminom. Hindi ako katulad mo. Tay, tama na ho. Tara na, umuwi na ho tayo. Sasama pa kayo sa mga kagaguhan ng mga yan eh. Tena. Oh, Rudy. Magandang tanghali sa'yo. Kayo pala. Sige, tuloy. Hi. Sige, tuloy. Upo kayo. Pasensya ka na, medyo napaaga yata ang dalaw namin. Oo nga eh. Alam naman ninyong pag ganitong oras nandito pa ang tatay ko. Anong pakialam ko sa tatay mo? Ang importante sa akin, ikaw. Ang totoo nga niyan antipati ko sa akin ang tatay mo. Kaninang umaga, pagkagising namin, nag-iato ka agad dito. Beth! Beth! Bakit yung pagkain... Itay, nakahanda na ho. Anak ng... Magandang... Di bali na. Elizabeth, mayroon ka palang buwesita. Rudy, Esteban, kayo ba'y mayroong dugong inchik? Wala ho. Mga Pilipino kami. Pilipino? Oo. Sa katanghaliang tapat, tumaakit kayo ng ligaw, Pilipino. Inchik lang ang gumagawa niyan. Baka naman gusto ninyong ipaghanda ko pa kayo ng tanghalian. Sige ho. Yung may sabaw, yung tinola, yung may papaya. Para masarap. Hindi. Hoy, Rudy. Kahit na ikaw na lang ang kaya sa isang lalaki dito sa babaw ng lupa, hindi ako makakapayag na ikaw pang makapopoy sa anak ko. Itay, anong ibig sabihin ng popoy? Anak, ang ibig kong sabihin, si Popoy Orense, yung kapitbahay natin dyan. Hoy, Rodolfo. Gusto kong malaman mo na ang ibinuhay ko dyan sa anak ko ay hirap pawis nagsundalo ko para makapagtanggol ako sa ating bayan. Hindi katulad nyo. Pareho kayong hampas lupa. Puro kahihiyan ang ginagawa nyo. Nakakahiya kayo. Kung talagang gusto mo na mapangasawa mong anak ko, bakit hindi ka magsundalo? Doon mo gamitin ang tapang mo na makapaglingkod ka sa bayan. Pasalamat kayo, naging tatay ka ni Elizabeth. Pero kung hindi, yung katinandila mo, kanina ko pa pinanay yung lalamunan mo. Tingnan mo, itong demonyo to. O sige, baka gusto mo makakita ng star sa langit. Ikaw na demonyo ka! Huwag na ho. Aray naku! Kawawa naman kayo eh. Esteban, tatay ko yan. Ano Ganun ba? Sorry. Tandaan mo ito, Kahit kaisa-isang babae na lang natitira dito sa babaw ng mundo, itong anak mo, hindi ako magsusundalo. Gentlemen, natutuwa ako at nakaraos kayo sa ating pagsasanay. At ngayon, masigit
higit kayong kailangan ng ating hukbong sa dataang Pilipinas. Gusto kong tularan ninyo ang mga kabaro natin yan na nakahandang pumatay at magpakamatay alang-alang sa ating bansang Pilipinas. Maliwanag ba? Yes, sir! Maliwanag ba? Yes, sir! Pulutong! Da! Men, we have received orders from higher headquarters, combining our units into one peacekeeping command. Gusto kong malaman yung lahat na ang sitwasyon dito sa Iloilo ay masyadong magulo dahil sa politika. In spite of Comelec control, kabi-kabila ang patayan. Kaya natutuwa ko at kayo ang mga pinili para ipadala rito sa pamumuno ni Sergeant Campos. Kaya kinakailangan ko inyong kooperasyon. Is that clear? Yes, sir! Sarge, carry on. Mga kababayan at mga kabaryo, maraming salamat po at dumalo kayo sa kasal ng kaisa-isa kong anak. Siya nga pala, bago ko makalimutan, sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo na sana'y ihalal ninyo ako bilang alkalde sa darating na halalang ito. At ipinangangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang mapaganda at mapabuti ang baryong ito. Mabuhay ang bagong mayor! Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsikain na po tayo. Mas pengen ba?
kailangan na kayo'y makiisa sa amin. Iboto niyo ang bagong alkalde na kalaban ng tao ito kung gusto niyo mabuhay pa ng mahaba. At huwag namin sunugin ang buong baryo. Lahat ng bagay ay pagkakalob sa inyo ng aming alkalde. Katulad namin, nabubuhay kami na masagana. Ang alkalde ay mapagkumbaba, maunawain, mabait, maraming pera, kung anong kailangan natin. Maliwanag ba? Anong silbi pa ninyo? Bakit ngayon lang kayo? Kung kailan marami na nagbuwis ng buhay? Patay na ang asawa ko. Saka kayo dumating. Kung kailan basang-basa na kami, saka nyo kami gustong pandungan? Kailan pa? Kailan pa kami bibigyan nyo ng proteksyon? Kami maliliit na mamamayan. Kayo, parati na lang kayo huli kung dumating. Bakit, Melgar? Nagtataka ka ba? Umpisa lang yan. Masasanay ka rin. Ganyan talaga kalupit ang politika dito sa ating bansa. Pati ang mga walang malay, sir. Ganyan naman talaga kayong mga Kristiyano, di ba? Walang awa kung pumatay ng kapwa niyong Kristiyano. Alam mo, Melgar, sa amin sa Mindanao, mahalaga ang buhay. Pero pagdating sa politika, kayong mga Kristiyano ay lumilihis sa aral ng Biblia. Alam mo't alam natin lahat. Ang batas ay walang kinikilingang relihon. Kahit sino.
Mabait akong tao. Bawal nga ako sa kapwa eh. Parang awa mo na. Wag! Wag mo ako patayin. Wala akong pinagpawis yung tao. Katunayan nga, mapagkawagawa ako. Wag! Panghawa ka sa akin. May pinaparal ako. Wag! Wag! As I have said, Sergeant, dito sa lugar na ito, dadaan ang grupo ni na Commander Layog. And in this vicinity, numbers of killings, hijackings, and cattle rustling have been happening. Lahat ng yan nakagawa ni na Commander Layog. Ayan, dito marami ko. Marami dito. Oh, limasin lahat yung sergeant dyan, ha? At saka yung paborito ko, yung corned beef. Yes, boss! I want them to be stopped immediately, at all cost. Yes, sir. Elvira, sigurado ko ba sa impormasyon na binigay mo sa amin? Oo, Tiniente. Kailan ba naman ako sumablay sa tip ko sa inyo? Huwag kayong mag-alala. Meron akong contact na nasa grupo ni Commander Layog. Mabuti kung ganon. Sergeant Campos, nakahanda ba mga tao natin? Handa na, sir. Nandiyan na pala sila. Sir, kailangan pa ba ito, sir? Pwede naman namin trabahuhin sa hindi ganitong paraan, ha? Di ba mga kasama? Oo nga naman, sir. Melgar, this is a combined intelligence, police, and military operation. And those outfit will surely ensure the success of this operation. Kaya siwarman sa amin to, sir, di ba? Sir, mukha yata reklamador itong mga tauhan nyo eh. Ayaw kayo sundin. Sino ba itong nakikialam na ito? Siya si Elvira San Mateo, military asset. Malaking naitutulong niya sa operation natin. Yun naman pala, sir, eh. Kaya di siya na lang ang palakarin nyo. Melgar, baka nakakalimutan mo sundalo ka. You're here to obey orders. Do it! Kahit na magalit kayo sa amin, sir, hindi namin kayang sikmurahin pinagagawa niyo sa amin. Di ba, mga kasama? Oo nga naman, sir. Ayos to. Luto na to. Oh, dahan-dahan, Commander. Mainit yan. Kailan, tulungan mo ako rito. O mga kasama, maayos tayo mabuti. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko sa inyo. Masyadong masela ng ating lakad. Kaya magdadalawang pangkat tayo. Ang isang grupo dito magdaraan. Ang isa naman dito sa kabila. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Mga bata, sa lahat ng mga naging lakad natin, etong medyo delikado. Pero pag nakalusot tayo, medyo malaki-laki ang magiging parte nyo, ha? Kaya bukas ng umaga, eksakto alas 9, kailangan nandyan na tayo. Nakaposisyon na kayo. Malayo pa ba? Malapit na. Konting tiis na lang. Men, get ready. Malapit na tayo. Okay na, may dumarating na sasakyan, ha? Marahil yan na nga. Bata! Siyan tayo!
pero maraming babae. Magaganda. Sige, kami lahat ang ari-arian. At yung may mga itsura, dali lahat. Opo, Commander. Sige, baba. Baba. Lahat na baba. Baba. Sige, pila. Baba. Doon. Ito. Ayawa ka, Doy, ha? Nakita mo ang busong ako? Di tayo talo, ha? Ano ba? Bastos! Wow. Ganda ko sine ah. Kumano ba? Commander! Kagwapa sine sa imo niyo. Oh! Bad ko kanam. Balbo na? Ay, ne, ano ne? Na? Pilatin mo! Ta, gusto mo ne? Ha? Puta ka damo sa inyo, di ka mo nagkalalin? Pom-poms ka mo? Puro na galing ka mo sa Brazil, ano? Commander! Taga-Brasilia niyo? Taga-Brasilia! Kunin lahat ang mapapakinabangan! Hindi naman natin kaano yan! Palin yan! May nagkalat ng ano, di ba? AIDS. May pakuwang ka pa. Akin na yan. Huwag, akin to. Naglilihi ako eh. Akin na yan, sabi. Huwag, akin to. Akin na yan. O, sige na nga. Granada! Ah! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Magandang umaga sa'yo, sir. Magandang umaga naman sa inyo. Sir, nag-file daw ka ng indefinite leave. Siya nga pala, Melgar.
Hindi ko nasabi sa'yo na isa akong hachi sa tribo namin. Kung kaya hindi ko pwedeng pabayaan ang problema sa aking bayan. Kung papalarin ako na maayos ko ang gusot, doon, tiyak na babalik ako sa serbisyo. Wala na ba ibang paraan? Tanging si Ala lamang ang makapagsasabi ng ibang paraan. Nahati sa dalawang damdamin ang katawan ko. Kaya lang, natatakot lamang ako. Baka dumating ang araw na ang pinaglalabang kong tungkuling sinumpaan ay may pagpapalit ko lamang sa hindi ko nauunawang prinsipyo ng himagsikan. Maaari mo rin iwasan ang prinsipyo niyan, Sarge. Kung iisipin mo lang na nasa militar ang tunay mong daigdig. Kapag ginawa ko yun, hindi lamang ako nagkasala sa mga kalahi ko, kung hindi sa Islam at sa banal na Quran. Sir, kung hindi ka namin mapipigilan, baon mo ang aming mga dasal. Sana sa darating na araw, sama-sama tayo ulit. Salamat nga pala, Sarge, sa rekomendasyon mo sa amin. Magmula kahapon mga korporal na kami. Sarge, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sige. Salamat. Salamat din. Sir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Tuloy kayo. Anong kailangan niyo? Nandyan ho ba si Elvira? Elvira! Po. May mga bisita ka. Opo. Sino po sila? Mga sundalo. Kayo pala. Maiiwan ko na muna kayo. Kumusta ka? Mabuti. Ako mabuti. Buenas noches, senyorita. Kumusta ka na? Good evening. Elvira, ang ganda mo. Kumusta ka? Mabuti. Maupo kayo. Dito ako. Mabuti naman nadalaw kayo. Ba't di ka maupo? Oo nga naman. Ba't di ka umupo? Sandali lang. Teka! Anong nakakatawa? Ba't tawa ka ng tawa? Ha? Wala! Mainit, hindi ba? Ha? Hindi! Malamig! Giniginaw nga ako Oo nga Lamig. Lamig. Naiwan ko yata yung jacket ko Hindi ba mainit? Ha? Oo, mainit nga. Mainit. Sabi ko sa inyo. Tuloy na kami, Sige, lakad na kami. Sige. Tuloy na kami. Malisahan kasi. Siya nga pala. Pasensya ka na doon sa inasal ko sa headquarters, Okay lang yun. Ako nga nahiya sa inyo Doon sa minungkahi ko kay Tiniente. Mabuti naman nadalaw ka. Wala, naiinip ako sa barracks Walang magawa. Siya nga pala. Pwede ba kitang matanong? Nang ano? Bakit ka pumasok sa ganitong trabaho?
Hindi mo ba alam na delikado? Mabuti na to. At least, nakakatulong ako sa pamahalaan. Bakit? Kasi, nung araw, nung kumandidatong papa ko, pinatay siya ng mga kalaban niya sa kandidatura. Pati nga asawa ko, nadamay. Malungkot din pala ang buhay mo. Bayan mo. Araw-araw dadalawin kita rito para hindi ka mainip. Kahit naman hindi eh. Dahil magkikita naman tayo araw-araw. Alam mo bang ako nagluluto ng pagkain nyo at namamalengke sa headquarters? Ganon. Kaya pala masarap ang ulam naming araw-araw eh. Inay, ano bang nakalagay sa sulat? Kumusta daw tayo dito? At ang bilin dito mag-aaral ka raw maigi. Nag-iipon daw siya ng pera para pampiyansa ng Kuya Esteban niyo. Pero, ang magandang sinasabi dito, bukod sa nataas siya ng ranggo, humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng hindi niya mabuting inasal nun. Oh, saan ka pupunta? Namamalengke ng kakainin nyo, dating gawi. Pwede ba samahan na kita? Hindi kayo nakakaya? Baka may istorbo ko kayo. Hindi, okay lang. At least may tagabuhat ka. Akin na. Baka meron pa, kamatis. Magkano ito? 2 piso. Ito. Itong bayad. Halika na. Magkano ito? 5 piso. Bigyan niyo ako ng 4. Dapa! Ayun, doon! Siya nga pala, Rudy. Balitang-balita dito sa Murphy ang kabayanihan mo dyan sa Iloilo. Rudy, malaki na ang tiyan ko. 8 buwan na. Nakakahiya na sa mga kapitbahay. Kaya kung maaari sana, umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Pakasalan mo na ako at nang mabigyan mo ng pangalan ng ating magiging anak. Nagmamahal, Beth. Yaman din lamang na kayo'y pinag-isa ng simbahang ito. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Tulad ng sinumpaan ninyo na kayo ay magsasama ng tapat sa hirap at sa ginhawa.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong dalawa. Magpataya kayo ng isang halik sa bawat isa. Tandaan ng inyong tapat na pagmamahalan. Binabati ko kayo. Salamat po. Kamusta ka na, Grace? Mabuti naman, kuya. Tol, binabati kita. Kuya, magpakabait ka lang sa loob. Mag-iipon ako ng pera para makalayak ka agad. Salamat. Congratulations. Mano po, pabayami na paglaya ko. Pagbabagong buhay na ako. Oh, Oh, Mang Atong, bakit mo ka malungkot kayo? Dapat nga masaya kayo dahil ikinasal na anak nyo. Sino ba naman ang matutuhan yan? Puro na lang kahihiyan ang nangyayari sa buhay ko. Tingnan nyo nga, kung kailan nagkaroon ng deposito, saka pa ikinasal. Talagang ganyan, Balae. Mabuti at umabot sa kasalan. Mano po, itay? O bakit ganyan na naman ho ang mukha ninyo? Iyan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Iyan ang popoy. Paano kung masisarya yan? Di malaking gastos na naman yan. Pasanig ko na naman yan, nak. Aba, Balae, anong ginagawa ng anak ko? Responsibilidad niya yan. Naku, Tay, hindi lang nyo. halina nga ho kayo, umuwi na ho tayo, nakakahiya ho sa mga tao. Ay, naku, lumakad na tayo at makakain na. O, tayo na mga kasama. Tayo na kayo. Tayo na. Paano, misis? Natatandaan niyo na. Tuwing kinsenas at katapusan, yung obligasyon niyo sa amin. Oho. Sige, tara. Akin yung baril mo. Piringan niyo yan. Mataas ang blood pressure mo, Iha. 150/100. Kailangan siguro magpa-confine ka para ma-monitor natin ang pressure mo. Magkano naman ho ang kakailanganin, Doc? Hindi ko pa alam. Pero magdeposito ka muna ng 1,000. Dahil sa yan ang patakaran namin sa ospital. Naku wala ako 1,000, Doc meron ako dito, 45 lang. Patakbuhin mo na! Tigil!
Baba dyan! Hoy! Sige dito! Anong ibig sabihin nito? Anong kailangan mo sa akin? Sige, lakad! Hindi pa ikaw si Mayor Bernabe? Ako nga, bakit? Marami ka ng pineperwisyo, Mayor. Wag! Teka, ano ba kayo? Mga military ba kayo? Wala ka na maraming sinasabi! Halika! Lakad! Talagang meron pa rin mangilan-ngilan sa inyo na hindi pa rin tumutupad sa kanilang sinumpang tungkulin. Hindi ba kayo nangihinayang? Sa mahabang panahong ginugol ninyo, bago ninyo masuot ang mga uniforme yan, sinasalaulan ninyo ang pangalan ng mga militar. Mga uniformeng ginagamit nyong kasangkapan sa inyong mga pangurakot nang dahil lamang sa inyong pansariling kapakanan. Alam niyo ba kung anong tingin sa inyo ng mga sibilyan? Para kayong mga asong gutom na kapirasong buto lamang ay pinag-aagawan niyo pa. Kayo-kayo ang nagpapatayan at kinabukasan. Sa lahat ng mga pahayagan ay kami ang inyong pinagbibintangan. Grasya na lamang na isusubo namin ay inaagaw niyo pa. Ang ipinagtataka ko lamang ay hindi naman nagkukulang ang inyong mga opisyal sa pagdidisiplina sa inyo, ang mga taong nakakataas sa inyo. Pero kayo mismo ang walang disiplina sa inyong sarili. Kaya't ang dapat sa inyong masasamang sanga ng militar ay putulin na. Huwag! Maawa po kayo sa amin! Hindi na po kami ulit! Huwag po! Hindi na po kami ulit! Kayo na ang bahala dyan. Opo, Commander. Bigyan sila ng marangal na libing. Sige ho. Mga kasama, pagmasdan nyo ang mga taong ito. Sila ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga kapwa. Katulad ng isang ito, naturingang doktor at may-ari na isang pribadong ospital. At hindi lamang ang kanyang ospital, kundi halos lahat ng mga pribado ay hindi binibigyang pansin ang mga naghihikaos. At kapag ang mga ito ay may karamdaman at walang sapat na salaping pangdeposito, ay pinababayaan na lamang manigas at mamatay na nakadilat ang mga mata sa isang sulok ng pasilyo. Kailan nyo matututunang mahalin kaming maliliit? Nakalimutan nyo na ba na pare-pareho tayong Pilipino? Yan mga kasama, ang matagal ng sakit ng ating lipunan. At katulad din ang naturingang alkalding ito. Hinalal ng buong bayan upang mamuno. Ibinigay ang buong pagtitiwala sa pag-akalang sila'y tutulungang mga mahihirap. Kukupkupin, arugain at bibigyan ng biyaya ang mga taong mamamayang naghihirap. Tangina mo, alkalde. Animal ka. Talagang maitim ang buto mo. Naturingan ka pa namang isa sa ngugit sa ating pamalan. Pero ano ginawa mo? Wala kang inatupag, kundi puno yan ang salabi ang iyong kaban. Sa pamamagitan ng pangurakot,
panlilinlang at panluloko sa mga taong malilit. Malilit na pinipilit mo pang ibaon sa lupa. Pinipilit mo pang patayin. Alkalde, nakapangihinayang. Lubhang nakapangihinayang. Naturing ang panaman tayong isang bansa. Balik watak-watak ang ating diwa. Alkalde, hindi lamang ikaw. Kung hindi saltampak ay mga walang ya. Ngayon, Alkalde, bibigyan namin ng hangganan ng inyong pagmamalabis. Puputulin namin ang inyong paghahari. Kayan! Alisin ang piling! Sige, lakad! Mga kasama, bakit gusto niyong mamuhay na para kayong mga isda o hayop na kung kailang gustong huliin ay pwede? Naunawaan ko ang inyong pinaglalaban. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ako isang sundalo. Mahaba-haba na rin ang paghihirap ko para magkaroon lamang ng 3 guhit sa braso. Tinalikuran ko ang lahat ng yan. Alang-alang sa aking kapwa Muslim. Dato, salamat. Liway, ipinatawag ko kayo dahil marami na akong nababalitaan na masyado na kayong nagiging malupit. Para bang wala nang halaga sa inyo ang buhay. Ayaw niyong bigyan ng pagkakataon ang mga taong ituwid nila ang kanilang pagkakamali. Mabuti kung naunawaan ng ating pamahalaan na ang mga pinapatay niyong yan ay di nakarapat-dapat sa ating gobyerno. Alam niyo ba na pinalalala niyo lang ang mga pangyayari? Mawalang galang, Haji. Sa pilantik ng dila mo, kami pa ang binibigyan mo ng sisi. Lahat ng ginagawa namin ay masasama. Ganun ba? Bakit, Haji? Labag ba sa ating mga patakaran ang pumatay? Pumatay kahit na ito'y ating kalipi? Kahit na ito'y isa sa ating mga magsabuhay? Kung sila naman ay lumabis at nagkamali? Haji, unawain mo kami. Ang mga taong tinitigpas ko ay yung mga taong walang ginawa, kundi ang manglamang, mangapi sa kanyang kapwa, lalo tigit sa lahat sa mga taong mamamayan na naghihirap. Nararapat lamang sigurong putulin ang mga masasamang elemento, ang mga taong batik sa ating lipunan, ang mga bagong hudas sa ating panahon, at nang sa ganon ay hindi na sila pamarisan at kailanman ay hindi na magkaroon ng pagkakataon na kumalat pa ang kanilang nakakasulasok na kamandag. Hindi ba yan ang ipinaglalaban natin? Kung bakit natin itinatag ang samahang ito? Hindi ba? Ipagpalagay na natin. Pero hindi natin pwedeng daanin sa pamamagitan ng patayan. Bakit hindi tayo bumaba sa kapatagan at lumapit sa nakakataas na nanunungkulan sa pamahalaan at doon natin idulog
ang ating mga karahingan. At baka sakali, mabigyan ng lunas ang ating mga pinaglalaban. Alam nyo ba, sa bawat buhay na ating ibubuwis, ay marami ang magdurusa. Paano na ang ating mga pamilya? Paano na ang kanilang kinabukasan? Paano? Hindi yata ako naniniwala sa sinasabi mo, Haji. Sa pulpa sa aking pagkabata. At ako'y nagkaisip. Wala pa ako nakita ang gobyerno na pantay-pantay ang pagtingin sa mamamayan. Basta't ang alam ko, ang ilan sa kanila, mga sinungaling, mapanapi, mapanlait, lalong-lalo na sa ating mga Muslim. Bilang ginagalang niyong Sultan, nais kong unawain ninyong lahat na ang sinabi ng ating kapatid na si Haji, alang-alang man lamang sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Sige pare, inom kayo ng inom. Steng. Sige. Ang dami. Tawag niyo! Bakit? Tawag niyo! Este, kung ano man ang hindi natin pagkakaunawa nun, kalimutan na natin yun. Gusto ko nang magbagong buhay. Mahirap ang buhay sa Muntinlupa. Sa impyerno, maaari ka siguro magbago. Pero sa akin, wala ka ng pagkakataon. Dahil malaki na atraso mo. Steng, ano pa hinihintay mo? Ulitin mo na sikmura niyan. Testing, wag. Melgar, baka naman kailangan mo tulong namin. Siya nga naman, Melgar. Alam namin sa pagkakataong ito, kailangan mo ng karamay. Kung kailangan mo kami, anytime. Gusto rin naming makatulong. Huwag na. Problema ko ito eh. Magkakasama naman tayo, Melgar, ah. Lahat ng problema mo, problema rin namin. Oo nga naman, Melgar. Sama na kami. Oo nga naman. Kami. Salamat na lang. Babalik naman ako eh. Sige, ingat. Pagkape muna kayo. Thank you. Sa malayong puho, sa gitna ng bundok, mayroong isang lumang krus. Pagdating ng gabi, pagkagat ng dilim, ang musoy. Ito pa ko. Anak ko.
Hindi mo na tayo kapatid. Rudy! Kuya! Bumalik ka, kuya! Rudy! Tay! Kuya! Tay! Ilabas nyo si Esting Daga! Utangin na mo, Esting Daga! Ano yun? Boss, ni Melgar yun ah. Tatang! Sarento! Huwag niyo ba yan pumasok si Melgar? Ako, may topa ko sa ulo yan! Ha? Mag-alala, hindi tayo kayang pasukin dito niyan. Gago! Ang daming pulis dito. Daming pulis? Nakita mo yung sarhento? Nakakatog ang baba yung sa ilalim ng mesa? May pwesto lang yun. Ano pwesto? Ikaw talaga, Esteng. Bagay na bagay sa'yo yung pangalan mo. Esteng Daga. Ang lalaki ng daga mo sa dibdib. Ano? Hindi nyo ilalabas? Don't panic! Don't panic! Hindi tayo kayang pasukin dito niyan. Rudy! Rudy! Sandali lang! Huwag mong daanin ang lahat sa init ng ulo. Brad, mga militar din kami. Pasensya na kayo. Medyo nagkaroon lang konti problema eh. Oh. Wala na. Nakita mo? Hindi tayo kayang pasukin dito niyan. Safe na safe tayo rito. Nakita mo yan? Rudy! Huwag mong daanin lahat sa init ng ulo. Kung ano man ang problema mo kay Sting, meron tayong batas. Baka nakakalimutan mo na ako yung biyanan. At magulang mo na rin ako. At hindi lang yan. Alalahanin mo na pareho tayong militar. At mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Problema ko to, Tay. Sandali lang. Kapag lumala ang problema mong yan, ay problema rin ang anak ko. Ang asawa mo. Tayo na, Rudy. Umuwi na tayo sa bahay. Baka nag-aalala ng ina. Cruz. Sir. Kayo lang ba lang kumausap sa kanila? Humingi tuloy kayo ng diskargo. Yes, sir. Ano? Kung tutusin may kabigatan ng ginawa mo, Melgar, magpasalamat ka. At hindi ako niya ni General para ayusin kaso mo. Ayoko na maulit yan. Gusto kong ipaalala sa inyong lahat. Hindi ko mo nakasuot sa atin ng uniforme ito. Ay malayang tayo gumawa ng mga bagay na gusto natin. Kahit ito'y lihis sa pinag-uutos ng batas. Gusto kong iwasan gumawa ng masama. Para sa ganun, hindi mawala ang pagtitiwala sa ating mamamayan. At higit sa lahat, huwag masira ang pangalan ng hukbong sa tatahan ng Pilipinas. Is that clear? Yes, sir! Hindi naman siguro kailan yung lahat. Kung bakit andito tayo ngayon lahat sa Mindanao. Ayon sa report na pinadala sa akin, ang namumuno sa pangkat na yun ay nagngangalang Dato Salama. Gusto kong malaman ninyo na ang mamumuno sa lahat ng inyong magiging operations ay walang iba kundi si Melgar. Maliwanag ba? Thank you, sir.
Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Ba't ho kayo nandito? Hindi niyo ba alam na delikado rito? Naku, hindi naman. Ang totoo nga niyan, sa lugar na ito, nandito ang katahimikan at kapayapaan. At higit sa lahat, malapit ka sa Diyos. 10 oras ho ng gabi, nasa labas pa yung bata. Kasi iyak siya ng iyak eh. Nagpapahangin lang kami. Baka ho gutom siya eh. Kumain na ho ba kayo? Hindi pa nga eh. Meron ho akong konting baon dito. Pasensya na ho kayo rito. Pagdamutan nyo na. Maraming salamat sa iyo, Amang. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong lakad. Maraming salamat din po. Magpapaalam na po kami. Paalam. Ayo, doon! Kabila!
Tira niyo! Commander! Commander! Tanginin niyo mga Kristiyano kayo! Tanginin niyo! Hindi ako makakabayad! Commander! Commander! Commander, makinig ka! Masyado malakas sa kanilang pwersa. Saan na tayo bumawi? Sa ibang pagkakataon! Liway! Tayo na, Commander! Kaya na, Commander! Kaya na, Commander! Kaya na! Kaya na! Commander! Hindi ba ito ang lugar na dinanan natin kagabi? Na may mag-ina? Oo nga. Ito nga yun. Darating ang araw na makikilala mo ang tunay mong ina doon sa lupang banal. Darating ang panahon na tutungtong ka sa lupang yan. Tutungtong ka sa lupang banal. Tutungtong ka sa lupang banal. Tutungtong ka sa lupang banal. Alam kong lahat tayo may kanya-kanyang prinsipyo. Kaya lang, kapag sumobrang paniniwala sa prinsipyong yan, ay nakakasama rin. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Dahil sa sobrang mong paniniwala sa iyong mga kalahi, muntik ka na mamatay. Ba't di natin pag-usapan ng maayos? Nakahanda namang ating pamahalaan na tulungan kayo sa inyong mga karahingan. Bakit pababayaan pa natin maraming dadanak na dugo? Baka akala niyo mga Muslim, kayo lang nahihirapan.
Kami rin mga Kristiyano. Kami mga sundalo. Labag din sa loob namin ang pumatay. Dahil alam namin, pare-pareho tayong Pilipino. Baka nakakalimutan mo, Liway, na ang apoy, kailanman, hindi kayang patayin ng kapwa-apoy. Kapag ang prinsipyong yan, ang lagi niyong ipaglalaban, wala nang katapusan ng gulo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo sa iyong mga kasamahan na makikisa na sa ating gobyerno. Mga kasama, marahil ay nagtataka kayo kung paano ako nakaligtas sa tiyak na kapamakan nitong huling labanan. Lahat ng ito ay utang ko kay Allah. Pangalawa, sa mga taong kinamumuhian natin. Sa mga Kristiyano, mga taong nasa panig ng pamahalaan. Subalit, sila pala ay katulad din nating may mabubuting puso. Liway, hindi yata ako makapaniwala sa sinasabi mong niligtas ka ng mga Kristiyanong yun. Hindi kaya naman dahil may sarili siyang hangarin sa'yo. Maganda ka. At bata, hindi ba? Nagkakamali ka, Datu. Ni minsan ay wala silang pinakitang masama sa akin. Bagkus ay hinihimok nila tayong sumuko na at nakahanda silang tulungan tayo. Naalala niyo pa ba ang minsan sinabi sa atin ni Haji? Bakit nga namang hindi ba tayo sumuko at makiisa sa kanila? Mga kasama, palagay ko naiintindihan nyo na siguro ang mga sinasabi ni Liway na matagal ko na ring sinasabi sa inyo. At palagay ko rin ay panahon na para magkaroon ng kapayapaan ng ating bukas. At para naman mabigyan natin ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi pa ba kayo sawang-sawa sa ganitong pamumuhay? O no? Nakahanda na ba kayo sumuko? Nakahanda na ba tayong lahat na sumuko sa kanila? Handa na! Mabuti. Mahaba na rin panahon na pinaglaban natin ang prinsipyong ito. At marami na rin kalahi natin na nagbuwis ng buhay sa prinsipyo rin ito. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin nangyayari. Dahil na rin sa ating mga Muslim, para tayong kugon, na mahangin na lang ng konti na mamatay. Katulad ng Commander Liway at ni Haji. Sila pa naman ang inaasahan natin magiging matibay na haligi ng ating samahan. Pero ang ginawa nila, pagkatapos nilang dalhin tayo sa laot, ay bigla tayong iniwan. Mas higit silang naniwala. Mas higit nilang pinaniwalaan ang mga Kristiyano na nasa panig ng gobyerno. Kaya kami narito, Dato Puti. Inutusan kami, Dato Salamat, para ipaalam sa'yo ang mga nangyayari. Alam namin, Dato Puti, na hindi ka papayag sa naging pasya ni Commander Liway at na Haji.
Sultan, Haji, sana mula ngayon ay maging matahimik na ang buhay natin. Sultan, Haji, binabati ko kayo sa inyong naging pasya. Salamat. Hindi ba ito matagal na nating iniintay? Ang magkaroon ng kapayapaan. Sarento ka na rin pala ngayon. Oo nga, sir. Nakuha sa tiyaga. Mabuti. Mga kasama! Ano pang inaantay nyo? Isuko na ang mga armas! Mabuhay mga Muslim! Mabuhay mga Kristiyano! Mabuhay ang Pilipino!
Buhay mo ba? Oh, tara! Dali natin! Dali natin! Dali natin! Oh! Ingatan nyo! Dahan-dahan! Isulat mo dyan. 1,000 cc's. Type AB. Rudy! Rudy, anak! Panalangin mo kayong kasalanan ngayon ay huwag kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Maria ng Diyos, panalangin mo kayong kasalanan ngayon ay huwag kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa Panginoon, marami pong salamat at minulat mo na makilala kita. At higit sa lahat, ay pinagkalooban mo ko ng pangalawang buhay. At ang buhay na yun nalalabi sa akin ay nakalaan na
para maglingkod sa iyo. Ikakalat ko ang iyong ebanghelyo. Kakalapin ko ang mga kaluluwang nakakalimot sa iyo. At pipilitin kong ilapit sila sa iyong paanan at ng aking amang nasa langit.